Alhamdulillah wa bihi nasta'in fi umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin khairu khalqillah ajma'in nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muli mga pinagpipitagan naming mga tagapagsubaybay at lahat ng nakikinig na nandirito ngayon sa ating mga brothers, naway ang pagpapala at kapayapaan ay mapasa ating lahat, lalo't higit sa mahal na propeta, sa kanyang mga kaanak at sa lahat ng mga sahaba na sumunod sa kanya. Naway ang pagpapala at kapayapaan ay mapalagian sa kanila. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, muli durugtungan natin ang naputol nating talakayin na kung saan ano ba ang bid'ah at kung bakit ang mga tao pinapaiwas dito, na kung saan kahit sa hinagap, huwag na huwag niya itong lapitan ang gawain na ito. Nabanggit natin kahapon na kung saan ang bid'ah na sinabi natin at ta'abbud lillahi bima lam yashra'ha Allah, o kaya at-ta'abbud lillahi bima laysa alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wala khulafa'uhu ar-rashidun. Nabanggit natin ang bid'ah, siya ay pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ang pagsambang ito o ang gawaing ito hindi isinabatas, ipinanuntunan ni Allah subhanahu wa ta'ala na gawin ng kanyang mga lingkod na mga tao. O kaya ang kanyang kahulugan, ang bid'ah, ito ay pagsamba na isinasagawa ng tao kay Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan hindi naman ito isinagawa o isinautos o ipinagawa ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, at gayon din ang kanyang mga sahaba, lalo't higit ang khulafa ar-rashidun, si Abu Bakar, si Umar, si Uthman, si Ali, na sila ang mga khalifa nang yumao ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, sa mga patibay, aya, hadith na ating binanggit, naway ang bawat isa ay nakakuha ng magandang aral kung bakit lalayo siya sa tinatawag na bid'ah. Nabanggit ng mahal na sugo sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, "Alaykum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha wa addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah." At sa isang riwaya na kung saan sinasabi, wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. So bakit natin ipapaiwas ang ating sarili sa tinatawag na bid'ah? Ang bid'ah ay mga gawaing pagbabago o gawaing imbento na umuugnay sa pagsamba na hindi naman kinakitaan sa mahal na propeta Muhammad at gayon din sa kanyang mga sahaba, at hindi rin ito nakita na sinabi o ginawa ng mga tabi'in o ng mga atba'ut tabi'in. Hindi nila ito isinagawa, lalo't higit ang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sino ba ang ating huwaran? Sino ba ang ating pamantayan? Sino ba ang ating magandang halimbawa? Wala nang hihigit kung hindi ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Wala nang hihigit sa mga sahaba ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Wala nang hihigit
sa mga tabi'in, mga anak ng sahaba, mga mag-aral, mga naturuan ng mga sahaba o ang mga naturuan ng mga tabi'in. Sila ang pinakamainam, ika nga, na mga tao na dapat natin kunin ang kanilang mga gawain bilang halimbawa, bilang huwaran natin sa ating mga gawain na umuugnay sa pagsamba. Dito mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, "Alaykum bisunnati," kaya nararapat ninyong panghawakan ang aking sunnah. Ang sunnah ito ay kaparaanan sa pananampalataya ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaparaanan ng mahal na propeta ang ating kukunin, ang ating panghawakan. Hindi ang kung hindi ang sunnah na kung sino-sino lamang tao. At sunnah ng mga khulafa ar-rashidun. At sunnah ng mga khalifa. Sila ang mga gawain nila, ang mga sunnah nila, ang ating panghawakan. Dahil ang mga khalifa, ang mga sahaba ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, lalo't higit si Abu Bakar, si Umar, si Uthman, si Ali, ay binigyan niya ng karapatan na ang mga gawain nila ay mapapabilang sa mga sunnah. Kaya binanggit niya, wa sunnati khulafa ar-rashidin. At sunnah ng mga khalifa, ng mga sahaba niya, yun ang ating panghahawakan. Dahil ang mga gawain ng mga sahaba ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ay mapabilang ika nga sa sunnah. At hindi mapapabilang ang gawain mo na inimbinto mo, ang gawain na ginawa nila, hindi mapapabilang doon sa bid'ah. Pero bilang tayo na mga tao, sa panahon natin ngayon, nawala na tayo sa kapanahunan nila, at hindi tayo binigyan ng salita ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ang lahat ng gawain natin na inimbinto natin na pagbabago, na inuugnay natin sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay matatawag na bid'ah. Mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala na hindi naman isinabatas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ng mahal na propeta, panghawakan niyo ang aking sunnah. Gayon din naman ang mga sunnah ng mga khulafa ar-rashidin, dahil nasa kanila ang patnubay. Pagkatapos ko, ika nga ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, yumao dito sa daigdig na ito. Tamassaku biha wa addu alaiha bin nawajid. Yun ang sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ika nga. At inyo itong panghawakan ng mahigpit. At mag-ingat, ika nga, sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, sa paghawak ng mga gawain na imbinto. Ang kanyang inuutos, wa'addu alaiha bin nawajid, at inyong panghawakan ng mahigpit at mag-ingat din ng mahigpit sa mga bagong gawaing imbinto sa pananampalatayang Islam. So, napakaraming mga imbintong gawain. At tunay ang bawat idea, ika nga ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, na makabago, tunay ang mga gawain, ang bawat gawain na makabago ay bid'ah. Gawain mga makabago na umuugnay sa pagsamba natin, na hindi naman ito isinabatas ni Allah, na hindi naman ito isinapanuntunan sa atin ni Allah, o na hindi nakita sa gawain ng propeta Muhammad, o hindi niya isinalita. Gayon din ng mga sahaba. Ito ay bid'ah, pagbabago, imbinto. Kaya sinabi, sapagkat ang bawat pagbabago, ika nga ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, balala, ay kaligawan. At sa isang riwaya, sinabi ng mahal na propeta, wa kullu bid'atin balala, at lahat ng imbintong pagbabago, ito ay kaligawan. At lahat ng tinatawag na dalala, lahat ng kaligawan ay walang kasasadlakan o patutunguhan kung hindi ang nagliliyab na apoy ng impyerno na inihanda lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala doon sa mga suwail na hindi sumusunod sa bawat kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, kung mayroong tao o
o kahit alim man yan, kahit nakapag-aral man yan, nag-uudyok sa iyo, nagdadala sa iyo sa isang gawain. Sa isang gawain. Lagi mong tanungin sa kanya, itong gawain na ito, na ating isinasagawa, na ating isineselebrate, na ating pinapaikot sa ating buhay, ito ba ay ginawa ng mahal na propeta? Ito ba ay sinautos ni Allah subhanahu wa ta'ala? Nakikita ba ito sa mga gawain ng sahaba o kaya ng mga anak ng sahaba, ang mga tabi'in at mga mag-aral nila? Dahil yun ang utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng mga tao na nakakakitaan natin ng mga gawain na kung saan bago sa ating paningin, hindi natin maalaala na kung saan ito ay sinabi ng mahal na propeta, tanungin natin sila. Saan nila ito ibinatay ang gawaing ito? Dahil yun ang utos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, qala Allah ta'ala, ito ay inutos ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan hanapan daw natin ng mga patibay ang mga nagdadala ng mga gawain na umuugnay sa pagsamba. At sa sandaling hindi nila sinagot at hindi sila nagbigay ng patibay, huwag na huwag natin sila susundin. Yun ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُ لَكَ, ika nga ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allah ta'ala, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُ لَكَ فَأْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kapag ating hinanapan ang mga tao ng patibay sa kanilang mga gawain na ipinapasagawa rin sa iba, kung sakali, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nila sasagutin, hindi nila bibigyan ng magandang patibay mula sa Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nila bibigyan ng magandang patibay mula sa sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam o kaya sa mga sahaba, fa'alam, ito ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, pakakaintindihin nyo, ika nga niya, pakakaalamin ninyo, ika nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, dapat ninyong malaman, ika nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, annama yattabi'una ahwa'ahum, itong mga tao na ito na nagpapasagawa ng isang gawain na umuugnay sa pagsamba, ngunit hindi nila binibigyan ng magandang patibay, dalisay na patibay mula sa Quran, mula sa hadis ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ano ang sinabi sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala? Ito daw na mga tao na ito, walang sinusunod kung hindi ang kanilang mga hawa. Annama yattabi'una ahwa'ahum. Yun ang sinabi sa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinusunod lamang nila ang kanilang sariling pagnanasa, mga sariling kagustuhan, sariling kapusukan, ika nga ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَضَلُّ, sino baga ang mga ligaw, ang naliligaw? Yung mga naliligaw, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, yung mga tao, mimman ittaba hawahu, yung mga nangaligaw, sila yung mga sinusunod nila kahit nakapag-aral pa sila. Kahit ilang taon pa sila nag-aral, 10 taon, 20 taon, kung ang mga salita nila, ang mga gawain nila, hindi nila binibigyan ng dalisay na patibay mula sa Quran at mula sa Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala, tunay ang kanilang mga sinusunod ay mga sarili nilang hawa, mga kagustuhan. Yun ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mimman ittaba'a hawahu, sila yung mga hawa nila ang kanilang mga sinusunod, bighayri hudam min Allah. Kaya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, walang anumang patnubay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala ang mapapasa kanila. Kaya mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, sa bawat mga gawain na ipinapagawa sa atin, na umuugnay sa ating pagsamba, sa pagdadakila natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, lagian natin alamin
ang kadalisayan ng gawaing ito upang hindi tayo masadlak doon sa ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang mga bagay na hindi isinautos ni Allah, lalo't higit ang kanyang mahal na sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan sinabi ng mahal na propeta, "Alaykum bisunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin," at binalaan tayo ni Propeta Muhammad, "Man amila amalan laysa alayhi amruna." Sino man ang gumawa ng mga gawain na hindi namin ipinag-uutos, wala sa kautusan namin, wala sa katuruan namin, fahuwa rad, ito ay hindi tatanggapin, ito ay ibabalik sa kanya. Hindi katanggap-tanggap ang gawain na ito. Kaya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim." Yun ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. "Falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw tusibahum adhabun alim." Kaya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kaya mag-ingat sila na mga sumasalungat sa pag-uutos nino ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ng sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kapag ginawa nila ito, ika nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, maaari silang tamaan ng mga tinatawag na fitna, mga pagsubok, fitnatun aw adhabun alim, o kasakit-sakit na tinatawag na kaparusahan. So bago pa dumating sa atin ang tinatawag na fitna bilang pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, o kaya bago pa natin ranasin yung walang kasing sakit na kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, huwag na nating subukin na salungatin ang bawat pag-uutos ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Napakaraming gawain na isinagawa ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Bakit hindi tayo doon magsumikap? Bakit doon sa mga gawain bid'a, doon tayo nagsusumikap, samantala napakaraming gawain inuutos ng mahal na propeta sa atin? Napakaraming gawain na nakikita natin sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Bakit hindi tayo doon nagsusumikap? At doon tayo nagsusumikap sa mga gawain bid'a. Bakit naging ganun ang kalagayan ng tao? Dahil hindi niya matanggap sa sarili niya na ang isang bagay na ginawa niya, na ito pala ay wala sa kapanuntunan ng Islam, ito pala ay wala sa gawain sa Islam, ito pala ay hindi sinabatas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nang hindi niya na matanggap dahil siya ay nakapag-aral pa, kaya humahanap siya ng paraan. Humahanap siya ng paraan upang maging dalisay na mailarawan niya na itong gawain na ito, kahit ito ay imbento, na para bagang totoo. Kung saan-saan nagsasaliksik para lamang maipakatotohanan yung gawain na pagbabago na dala-dala niya. Kaya mga kapatid po sa pananampalatayang Islam, ang relihiyong Islam, ang pananampalatayang Islam, dinul Islam, daan ng buhay dito sa Islam, tunay na pong kumplito, ganap na ito. Tulad sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi na natin maaring dalhan pa ng mga makabago, ng mga gawaing hindi naman kabilang dito. Dahil kapahamakan, ika nga ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, wa kullu dalalatin finnar. Dahil kapahamakan ang lahat ng mga gawaing kaligawan at walang patutunguhan kung hindi ang apoy na impyerno na inihanda lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga suwail na mga tao na nabubuhay sa daigdig na ito. Kaya sa araw ng paghuhukom, tatanungin ni Allah subhanahu wa ta'ala, malaking katanungan sa atin sa harapan ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung bakit natin ginawa ang mga bagay na yun, kung bakit tayo nagdala ng mga imbentong gawain
na hindi naman kabilang dito pagkatapos ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ng ganap ang pananampalatayang Islam. Tulad sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Am lahum syuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan Allah bihi ma lam ya'zan bihi Allah. So yun ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, am lahum syuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Yun ang ika nga ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano sila, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Mayroon ba silang kakampi, ka-associate, katambal, nag-aatas sa kanila, ika nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, o kaya nagsabatas ng isang gawain para sa kanila, o nagsabatas ng isang gawain o ng isang daan ng buhay para sa kanila, para sa mananampalataya, na kung saan hindi naman ito sinang-ayunan ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi naman napabilang doon sa sinabi ni Allah nang sinabi niya, tunay na ikinumplito ko na sa inyo ang daan ng buhay, ang inyong relihiyon. Kaya tatanungin ni Allah, meron ba silang mga kakampi? Meron ba silang mga katuwang na nagsabatas sa kanila dito sa pananampalataya na kanya nang ikinumplito, na ginawa niya ng ganap, na kung saan ang mga gawaing imbintong ito, ang mga gawaing pagbabago na ito ay hindi pinahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala? Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, matakot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang bagay na hindi pinahintulutan ni Allah sa araw ng paghukom, tatanungin sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala kung sino man ang nagudyok sa atin, o kung sino man nagdala sa atin na bilang ating katuwang sa pag-utos o pagpasagawa sa gawaing imbento na ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi natin po pwedeng sabihin, kailanman hindi po pwedeng sabihin ng isang tao, ang isang imbentong bagay, ang isang makabagong gawain sa na ipinapasagawa sa pananampalatayang Islam, sasabihin natin, ang gawain na ito ngayon ay lumaganap na sa buong mundo. Tinatangkilik na ng mga tao at napakarami ng gumagawa ng gawain na ito. Kahit sabihin pa natin, 80% ng mga Muslim nagsasagawa nito, hindi yun ang magiging batayan. Hindi magiging batayan ang mga tao na gumagawa dito. Hindi maging batayan. Ang batayan natin, ang Quran, ang mahal na propeta. Kung inutos niya, kung ipinasagawa niya, kung nakita sa gawain niya, gagawin natin, walang pag-aalinlangan. Dahil hindi natin basihan ang gawain ng kung sino man. Hindi natin basihan ang gawain ng isang bansa o ng isang pinuno. Kahit gawin man yan ng lahat ng tao sa daigdig na ito, kung hindi inutos ni Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang pa rin yan doon sa tinatawag na mga imbintong bagay na walang pagkasasadlakan, kung hindi kaligawan, at ang kaligawan lahat sa apoy ng impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa in tuti' akthara man fil ard, ika nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, yudilluka an sabili. So ika nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa in tuti' akthara man fil ard yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhann, ika nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa inhum illa yakhrusun. So yun ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kung ikaw ay gagaya susunod sa karamihan sa kanila na nasa kalupaan, kung tayo ra ay susunod o gagaya sa karamihan ng mga tao na nakikita natin, sinabi ni Allah, yudilluka an sabilillah, talagang
maliligaw ka na sa landasin tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi bakit? Ang ipinagbatayan mo, yung mga gawain na nakikita mo sa buong mundo. Hindi ang mga gawain na nakikita natin. Na nakikita natin maraming tao, gagawa na rin tayo. O nakikita natin ang isang bansa gumagawa, gagawa na rin tayo. O dahil nakita natin sa isang dalubhasa, pantas ng Islam, isang alim. O kahit maraming mga alim pa, ng mga ulama pa ang gumagawa nito. Kung wala ito sa kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala at hindi ito isinabatas, lalo't higit ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi nakita sa kanyang gawain o ng mga sahaba, itakwil natin ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Yun ang inuutos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala upang hindi tayo maligaw sa kanyang landasin. Dahil ang mga tao na nagsasagawa araw nito, yattabi'una illa dhan. Wala silang sinusunod kung hindi ang kanilang mga sariling haka-haka. Mga haka-hakain ang kanilang mga sinusunod. So, ano ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Wa inhum illa yakhrusun. Wala silang ginagawa, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kundi ang mga kasinungalingan. Yung mga taong gumagawa ng bid'ah, gumagawa ng mga pagbabago, imbentong gawain, mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala na hindi naman isinabatas ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito daw ang mga tao na ito, wala silang sinusunod kung hindi ang kanilang mga hawa. At mga kasinungalingan na ipinapaabot nila sa mga tao. Kaya mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, huwag na huwag natin hayaan tayo bilang isang Muslim, bilang isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala na malagay tayo sa kalagayang mga gawaing pagbabago. Napakaraming gawain, mga pardo, mga wajib, sunnah, na nakita sa gawain ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at ipinagutos ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Bakit hindi natin inilalagay doon ang ating mga sarili? Bakit hindi yun ang ating pagsusumikapan na maitaguyod, na maging perpekto sa ating mga gawain? Bakit tayo doon nagsusumikap sa isang gawain na kung saan nakilala lang ito after ng mga mini-century ng yumao ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Nakita sa 4th century ng yumao na ang mga sahaba at ang mahal na propeta. Nakita sa 5th century, pagkalipas ng 500 taon, pagkalipas ng 600 na taon, pagkalipas ng 1,000 taon ng isang gawain. So tiyak ang mga gawain na ito. Ito ay mga bid'a, ito ay mga pagbabago, mga imbento na pilit nilang inilalagay sa pananampalatayang Islam. Kaya doon nagbabala si Allah. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Mag-ingat, ika nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga tao na sumasalungat sa mga kautusan, mga kagustuhan, mga kaparaanan, mga kautusan, gawain ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, naway hindi tayo mapabilang doon, naway ibigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang tamang patnubay upang hindi natin magawa ang mga gawaing imbentong bagay na ito. At muli, durugtungan natin ang ating episode na ito upang lalo't higit natin maunawaan na ang tinatawag na bid'ah, mga imbento, mga pagbabago na dala-dala ng ibang tao dito sa pananampalatayang Islam ay wala siyang puwang sa ating mga gawain, wala siyang puwang sa ating pananampalataya, lalo't higit sa pananampalatayang Islam, at wala din siyang puwang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.